Makilahok at matuto. Makilahok at magtagumpay. Wikang sa kulturay sumasalamin. Sama-samang tuklasin at pagyayamanin. Pagkakakilanlan ay pagtibayin. MTV MLE. MTV MLE sa radyo. MTV MLE sa radyo ay sumasahim papawid. Ito ang MTV MLE. Radyo Eskwela. Isa na namang magiliw na araw, mga bata. Isang malakas na palakpakan naman dyan at sabihin sa sarili, good job! Bakit good job? Dahil natapos na naman natin ang pangalawang quarter sa ating aralin. At ang pangatlong quarter ay atin nang sisimulan. Kapit lang mga bata, malapit na nating matapos ang taong panuruan at sana matapos na rin ang pandemyang ito. Gusto nyo ba yon? Ayos! Handa na ba kayong matutong muli? Mabuti naman kung ganon, dahil narito na naman ang bagong episode ng DepEd Radyo sa Eskwela na siksik, liglig at umaapaw sa impormasyon. Ako, ang inyong kaibigan sa radyo, Teacher Rachel, ang makakasama mo sa asignaturang MTV MLE. Naalala niyo pa ba ang ating nakaraang aralin? Magaling! Tungkol saan kaya ito? Tama! Tungkol ito sa tamang pamantayan at formal sa pagsulat ng talata at liham. Ano-ano ang mga ito? Magbigay nga kayo ng isa? Magaling! Gumamit ng malaking letra sa unahan ng bawat pangungusap at sa mga ngalang pantangi. Ano pa? Tama! Isulat ang mga salita ng may tamang espasyo. Mayroon pa ba? Magaling! Gumamit ng tamang bantas sa hulihan ng bawat pangungusap. Ano pa? Mahusay! Ipasok ang unang pangungusap ng talata. Mukhang tanda niyo pa nga ang ating nakaraang aralin. Upang malaman kung naintindihan niyo ito, ating sagutan ang isang maikling gawain. Handa na ba kayo? Wow! Handang-handa na sila. Maglalaro tayo ng Hep Hep Hooray. Gusto niyo ba yon? Kung tama ang pangungusap, isigaw ang hooray, sabay itaas ang dalawang kamay. At kung mali naman ay Hep Hep, sabay palakpak ng 2 beses. Simulan na natin. Sa unang bilang, ang pagsusulat ay nagiging daan upang ipahayag ang saloobin at damdamin. Magaling! Hooray ang sagot! Pangalawang bilang, ginagamit bilang isang paraan ng pagtataya ang pagsusulat ng mga mag-aaral upang sumulong sa wika. Tama! Hooray ang sagot! Pangatlong bilang, maraming paksang pangungusap dapat ang gawin. Gawin itong mahaba kung saan hindi maunawaan ng nagbabasa ang pangkalahatang nilalaman nito. Ang husay! Ang sagot ay Hep Hep. Pang-apat na bilang, ang pagsusulat ay nagpapahayag ng mga magkakaugnay na pangyayari, maaaring totoo o kathang isip lamang. Tumpak! Ang sagot ay hooray! Panglima, gumamit ng mga simple, malinaw at direktang mga pangungusap. Huwag maligoy sa pagsusulat. Tama! Hooray ang sagot! Magaling mga bata! Tunay ngang naintindihan nyo ng maayos ang ating nakaraang aralin. Inaasahan kong makasusulat na kayo ng inyong sariling talata at liham na nakasunod sa tamang pamantayan at format ng pagsulat. Okay! Natitiyak kong handa na kayo sa bago nating aralin sa araw na ito. Ihanda na ang sarili at ating nang simulan ang isa na namang exciting na aralin. Tiyaking hawak na ninyo ang unang module sa MTV MLE sa ikatlong markahan.
Tara na, halina't makinig. Gusto niyo bang makinig ng maikling kwento? Mahusay kung ganon. Ang kwento na aking babasahin ay may pamagat na Matapat na Mag-aaral. Akda ni Carol Shera C. Bacolina. Isang araw, may isang batang mabait. Ang pangalan niya ay Norman. Si Norman ay batang mabait, masunurin, matalino, at matapat. Maagang pumapasok si Norman sa kaniyang paaralan. Habang naglalakad siya papunta sa kanilang silid-aralan, ay may nakita siyang pitaka. Ibinigay ni Norman kay Ginang Lazaro ang napulot niyang pitaka. Pagkatapos ng pagtataas ng watawat, ay inanunsyo ni Ginang Lazaro sa paaralan ang napulot ni Norman. Laking pasasalamat ng may-ari at pinuri si Norman sa kaniyang katapatan. Naintindihan ba ang kwento, mga bata? Magaling! Ano ang pamagat ng kwento? Tumpak! Ang pamagat ng kwento ay matapat na mag-aaral. Sino ang mga tauhan sa kwento? Mahusay! Si Norman at si Ginang Lazaro. Saan nangyari ang kwento? Wow! Tama! Nangyari ito sa paaralan. Kailan nangyari ang kwento? Mahusay! Nangyari ito isang araw. Magbigay ng 3 mahahalagang nangyari sa kwento. Magaling! Una, maagang pumasok si Norman sa paaralan. Pangalawa, habang naglalakad ay may napulot siyang pitaka at ibinigay kay Ginang Lazaro. Pangatlo, pagkatapos ng pagtataas ng watawat, inanunsyo ni Ginang Lazaro sa paaralan ang napulot ni Norman na pitaka. Nagpasalamat ang may-ari nito. Kung ikaw si Norman, tutularan mo ba ang kanyang ginawa? Wow! Mabait na bata! Dapat lang natularan siya dahil ibinalik niya ang bagay na hindi sa kanya. Laging tandaan na maging matapat tayo sa lahat ng pagkakataon. Ayos ba, mga bata? Sa kwentong ating narinig, may mga tao bang gumanap dito? Saan at kailan kaya naganap ang mga pangyayari? Ano ang mga mahahalagang nangyari sa kwento? Mga bata, ang bawat kwento ay may sangkap o elemento. Hindi mabubuo ang kwento kung wala ang mga ito. Ano nga ba ang mga sangkap o elemento ng kwento? Ito ay ang pamagat, tauhan, tagpuan, panahon at pangyayari. Sa tingin ninyo, ano ang pamagat? Mahusay! Nakikita ito sa unahan at dito umiikot ang laman ng kwento. Sa kwentong aking binasa kanina, ano ang pamagat nito? Tama! Ang pamagat ng kwento ay matapat na mag-aaral. Ano naman ang tauhan? Aba, magaling! Ang tauhan ay ang mga taong kumikilos, nagsasalita o gumagalaw sa kwento. Sa kwentong aking binasa kanina, may tauhan ba roon? Tama ka! Mayroon ngang tauhan. Sino-sino ang mga tauhan sa ating kwento? Magaling! Si Norman at si Ginang Lazaro. Naintindihan na ba kung ano ang tauhan? Ayos kung ganon. Dumako naman tayo sa tagpuan. Ano kaya ang tagpuan? Ang husay nyo talaga. Ang tagpuan ay ang lugar o pook kung saan nangyari ang kwento. Balik na naman tayo sa ating kwento kanina. Saan naganap ang kwento? Tama ka! Naganap ang kwento sa paaralan. Sa makatuwid, ang tagpuan sa ating kwento ay sa paaralan. Tama ba? Oo, tama. Ngayon naman, ating alamin kung ano ang panahon. Ano nga ba ang panahon?
Tumpak. Ito ay kung kailan nangyari ang kwento. Sa ating kwento kanina, kailan ito nangyari? Magaling. Ito ay nangyari isang araw. Kaya ang panahon sa ating kwento ay isang araw. Malinaw ba mga bata? Ayos! Atin namang alamin kung ano ang pangyayari. Ano nga ba ang pangyayari? Ito ang mga mahahalagang kilos o galaw na naganap sa kwento. Atin na namang balikan ang kwento natin kanina. Ano ang mga mahahalagang pangyayari sa kwento? Magaling! Maagang pumasok sa paaralan si Norman. Mayroon pa ba? Tumpak! Nakapulot siya ng pitaka at ibinigay niya ito kay Ginang Lazaro. Ano pa? Mahusay! Ipinagbigay alam ni Ginang Lazaro ang napulot na pitaka ni Norman at naibalik na nga ang pitaka sa may-ari. Naiintindihan ba mga bata? Ngayong nalaman na natin ang mga sangkap o elemento ng kwento, inaasahan kong makakapagsulat kayo ng inyong sariling kwento gamit ang inyong mga sariling karanasan. Laging tandaan ang pamantayan sa tamang pagsulat ng talata. Hayan, nalaman na natin ang mga sangkap o elemento ng kwento. Sa puntong ito, ating alamin kung naintindihan nyo ang ating aralin. Magkakaroon tayo ng isang maikling gawain. Handa na ba mga bata? Magaling! Handa na sila! Isulat kung pamagat, tauhan, tagpuan, panahon o pangyayari ang mga salita o pangkat ng salitang aking sasabihin. Simulan natin sa unang bilang. Liza at Tonyo. Ano ang sagot? Tama, ito ay tauhan. Pangalawang bilang. Tuwing Sabado at Linggo. Ano ang kasagutan? Tumpak, panahon. Pangatlong bilang. Ang pusa ay nawala sa kagubatan at ito ay umiiyak. Nakita siya ni aso at tinulungan niya itong makabalik sa kanila. Ano ang sagot? Tama, ito ay pangyayari. Pang-apat, ang masayahing kuneho. Magaling, pamagat. Pang-lima, paaralan. Mahusay, tagpuan. Ang gagaling naman talaga ng mga batang nasa ikalawang baitang. Palakpakan naman dyan. Mahalaga bang malaman ang mga sangkap o elemento ng kwento? Tama! Ito ay mahalaga upang makagawa ka ng magandang kwento. Ano ang mga elemento o sangkap ng kwento? Magaling! Ito ay ang pamagat, tauhan, tagpuan, panahon, at pangyayari. Ano ang pamagat? Magaling! Makikita ito sa pinakaunang bahagi ng kwento at dito umiikot ang laman ng kwento. Ano ulit ang tauhan? Mahusay mga bata! Ang tauhan ay ang mga taong gumanap sa kwento. Ano naman ang tagpuan? Tumpak! Ito ay ang lugar kung saan naganap o nangyari ang kwento. Ano naman ang panahon? Tumpak! Tumutukoy ito kung kailan naganap ang kwento. Samantalang, ano naman ang pangyayari? Tama! Ito ay ang mga mahalagang kilos o galaw na naganap sa kwento. Makasusulat ka ng iyong sariling kwento gamit ang iyong sariling mga karanasan. Malinaw ba mga bata? Dahil naintindihan nyo ang ating aralin, magkakaroon tayo ng isang pagsusulit. Handa na ba mga bata? Gusto nyo pa ba ng isang kwento? Mahusay! Makinig ng mabuti at babasahin ko ang kwentong may pamagat na Araw ng Linggo na isinulat ni Karel Shera C. Bacolina. Tuwang-tuwa ang pamilya Santos dahil araw na naman ng linggo
at ito ang araw nila sa pagsamba sa Panginoon. Sama-sama ang pamilya Santos na pumunta sa simbahan at taimtim na nakinig at nagdasal. Pagkatapos magsimba, ay pumunta ang mag-anak sa parke upang mamasyal. Walang pasok kaya nagkaroon sila ng mahabang oras para magsama-sama. Nang mapagod ay inihain ni Nanay Lorna ang pananghalian at masayang nagsalo-salo ang pamilya sa gilid ng parke. Naintindihan ba ang kwento? Ngayon, para sa inyong maikling pagsusulit, buklatin ang modules sa pahina 10 at sagutin ang graphic organizer. Ihanda na ang inyong papel at panulat. Bibigyan ko kayo ng 3 minuto upang sagutan ito. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin! Tayo ay mag-aral sa loob ng ating tahanan. Sa radyo ay mag-tune lang, tiyak ika'y may matututunan. Pagkat sa gitna ng pandemya, tayo pa rin ay magkaisa upang masigurong bawat bata ay pumapasa. Kinabukasan, ang pag-asa ng ating bayan, isa pusong pagkatuto ng matupad ang pangarap mo. Pagkat sa gitna ng pandemya, tayo pa rin ay magkaisa upang masigurong bawat bata ay bumabasa. Tapos na ba mga bata? Nakumpleto nyo ba ang sagot sa graphic organizer? Magaling! Atin nang alamin ang kasagutan. Ano ang pamagat ng ating kwento? Tama! Ang pamagat nito ay araw ng linggo. Dumako naman tayo sa pangalawang kahon. Tauhan. Sino ang tauhan sa kwento? Mahusay! Ang tauhan sa kwento ay ang pamilya Santos. Para sa pangatlong kahon,
Tagpuan. Saan naganap ang kwento? Tumpak. Naganap ito sa simbahan at parke. Pang-apat na kahon. Panahon. Kailan ito nangyari? Magaling! Nangyari ito sa araw ng linggo. At sa panlimang kahon, mga mahahalagang pangyayari. Ano ang mga mahahalagang pangyayari? Mahusay! Una, masaya ang pamilya Santos dahil araw ng linggo at sila ay makakapagsimba. Pangalawa, pagkatapos magsimba ay namasyal sila sa parke at ang pangatlo ay sabay-sabay ang mag-anak na kumain ng pananghalian. Tama ba ang inyong mga sagot? Wow! Napakahusay nyo talaga! Madami ba kayong nakuha? Maganda yan! Binabati ko kayo! Bigyan ng 5 palakpak ang inyong mga sarili para sa inyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin. Ipagpatuloy nyo iyan. Para sa inyong karagdagang gawain, sagutan ang isagawa, tayahin, at karagdagang gawain sa pahina 11 hanggang pahina 15 ng inyong module. Para sa inyong mga katanungan, huwag mag-atubiling lumapit sa inyong guro sa pamamagitan ng text, tawag o chat. Maraming salamat sa muli na namang pagtutok sa ating episode sa Radyo sa Eskwela. Sa ngalan ng scriptwriter na si Binibining Princess Hyacinth R. Acosta at ng SDO Isabella RBI Production Team, ako ang inyong naging radio buddy sa asignaturang MTB MLE, Teacher Rachel Parr. Hanggang sa muli, paalam! Patuloy ang edukasyon para sa ating henerasyon. Sa daan ng pagkatuto ay walang may iwan. Kaya halina sa Radyo Eskwela!